Lalabas lang ng haring araw. Ayan yung malaking lake. Pinuksan na nila yung supply ng water. Tuwing umaga lang yan. Mga 2 hours lang yan. Yung supply pala niyan guys, galing sa dagat. Ang tubig dito sa man-made lake ay galing sa dagat. Kaya yung Singaw, parang nasa tabing dagat ka rin. Ayan guys, hingal na ako na ikot doon na yung buong lake na yan ng jogging. Ayan o. Oh. Ganyan kalakas yung water supply. So araw yan pa aanda rin nila ng mga 2 hours. So ayan, merong fountain sa gitna. Good morning duckies. Ayan, may couple na duck na nag-aano dito. Nanguhuli ng isda. Marami kasing isda dito eh. Ito naman yung maliit na lake. Ayan, yung dalawang yan is hotel. So ayan, ito yung maliit na lake. Sa kabilang side yung malaki. Sunduan na ng school bus. Ito namang bus na ito, yung sinasakyan ko pag gumagala, F34. Yung estudyante. Sunduan na ng school bus. Naalala ko yung mga bata yung nasa elementary pa sila, kinder to elementary. 3 years old pa lang dito, 3 to 4 years old. Praktisado na sila sa school bus na ganitong malalaki. Ayan, susunod na sila. Bigla ko tuloy na miss yung ganyang senaryo na yung maghahatid sa mga bata. Tapos naalala ko noon dahil 4 years gap yung aking mga anak. Yung panganay ko mag-i-school na, kailangan kong ihatid sa bus station. So ganito yung bus station sa mga kanto-kanto. Nagkataong yung bahay namin medyo hindi ganitong tapat na tapat yung bus station. So pag winter, yun yung struggle ko kasi yung isa kahit tulog, kailangan kong isama sa paghahatid. So naka baby carrier siya. Kahit tulog yun, gigisingin ko. Tapos kailangan ko pa suotan ng mga winter kasi nga pang winter jacket kasi malamig. Hindi ko siya basta pwedeng itakbo sa labas para lang maihatid yung panganay sa sa bus station. So yun, ang bilis ng panahon, no? Parang kailan lang ganun pala, ganun yung aking sitwasyon. Yan sa mga nakikita ko namin na naghahatid ngayon. Pero ngayon, yung panganay ko, ano na rin, tapos na nagtatrabaho na rin. So nakakatuwa lang yung buhay kasi parang feeling ko hindi naman ako tumanda. Feeling ko lang naman, kumbaga parang yung utak ko, yung thankful at yung katawan ko ay ano pa rin, yung malakas. So parang feeling ko yung panahon lang talaga yung lumakad, pero yung pagkatao natin andun pa rin, nandito pa rin kami, nagtatrabaho pa rin. Nagtatrabaho pa rin yung husband ko, hindi naman ako nakatrabaho, kaya sobrang blessing at sobrang lucky ko dahil nga nang hindi ko naranasan na magtrabaho. I mean, nung magkaasawa kami, hindi na niya ako pinagtrabaho. So, talagang as in, hands-on nanay ako. Kaya rin, yun, nakita ko lang din na pag hands-on nanay ka talaga, makita mo mga lalaki ang mga anak ko, sobrang ibang-iba. Hindi sila mabarkada, hindi sila mahilig lumabas ng bahay. Mas parang gusto pa nilang kasama pag lumalabas ay ako. Kaya, or kami, as family. Kaya, doon ko na-compare yung nanay talaga yung nagpapalaki, at sobrang thankful ako dahil kaya namin ganun yung kailangan kong mag-stay sa kanila. I mean, ang daming gustong gawing ganun ang sitwasyon, pero sa ng buhay ngayon, sobrang mahal at saka iba na ang lifestyle ngayon. So mostly kailangan magtrabaho ang both parents, yung nanay at saka tatay. Na yun naman yung ipinagpapasalamat ko dahil nga hindi ko kailangan na magtrabaho. Well provided kami ni husband, at saka kaya nakita ko ang laki ng pagkatino ng mga bata pag yung may isa sa magulang na nakatutok. Ayun lang, parang bigla lang sa akin, throwback Thursday nga, bigla lang na sa akin pagkakita ko yung mga bus na, at saka yung mga nanay na school bus, at saka yung mga nanay na naghahatid kasi 20 years ago nandun ako sa ganung sitwasyon, pero still here. Nag-exercise na lang para laging malakas ang ating katawan at malayo sa mga karamdaman.